VP Sara Duterte nung siya'y mayor pa. Ano pong Yung masasabi niyo doon? ang kanilang motibo, ipapakita nila ang tendency ni Inday Sara na may karahasan siya. Innate, kumbaga katutubo sa kanya. Alam po ninyo, meron akong personal na kaalaman dyan. Sapagkat ako ang pinakiusapan ng kanyang ama na mag-abogado kay Inday Sara nung nanuntok siya ng sheriff. At inimbestigahan ko kung anong nangyari. Ito ang nangyari doon. Kaya kayong mga taga-prosecution, magmumukha lang kayong tangi pag yan ginawa niyong testigo. Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Yan ang talagang bagay na bagay sa kanilang lahat. Alam po ninyo, yung kinasabi na, ikaw nga ang dahilan kung bakit yung mga bata ngayon, ginagaya yung estilo mo. Anong estilo mo? Hindi ba yung ginawa mo mga krimen laban kay Presidente Duterte, laban kay kay Pastor Kibuloy, sa KOJC, labang sa lahat ng mga pinakulong mo, dinimanda mo, sa lahat ng mga ginawa ninyong anomalya dyan sa flood control project, ang lahat ng yan ay paglabag sa batas. At pag nakikita yan ng mga kabataan na walang nangyayari, lalo pa yung pagbabalat kayo, na mahiya naman kayo, dapat mahiya naman tayo. Yan, nakikita nila, they can get away with murder, so can I. Yan ang impluensya na nakukuha ng mga kabataan natin ngayon. Yan ang katawa-tawa at talagang nakikita lang ang kawalan ng kahandaan ng prosecution. Kung matatandaan po natin, nung unang lumabas yan, sinasabi nila na peke yan. Walang Maria, ano yun? Pangalan niya? Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Walang pangalan ganyan. Wala sa statistics. Kung kailan pinanganak yan, sino ba yan? Madalit sabi, hindi totoo yan. Ang tanong ko ngayon, sangayon sa inyo yan, nung una pa. Kayo mismo nagsabi dyan, inimbestigahan nyo, walang ganyan. Kaya nga, nagdemanda kayo na di ba nagpakita lang doon na may tumanggap pero wala. Paano nyo ngayon puprobahan yan? Anong gagawin nyo? Ibig sabihin, gagawa na naman kayo ng istorya. Hahanap kayo na magpapanggap ng Maria Grace Piatos at sasabihin niya, ako po si Maria Grace Piatos. Wala pa akong tinanggap ng pera. Binulusan ng mga dapat na binulusan ni Bibi. Yan ang sasabihin nyo. Puro kalokohan lang yung inyong mga ginagawa Kahit na anong gawin nyo, talagang halatang halata na sinadya nyo na magtanim ng mga aligasyon na walang katotohanan at mga testigo ng mga ang gawa-gawa lang ng lahat upang siraan ninyo si Inday Sara. At habang pinag-uusapan natin ng impeachment trial, wala sa ating paksain ngayon pero gusto kong ipaksa yung pinagkakaguluhan nila ngayon. Dahil hindi nila malaman kung sino mag-preside sa impeachment court. Dahil kailangan daw abogado. Hindi daw dapat si Senate President William Gatchalian. At minumungkain nila yung isang kakampi nila dun sa majority na si Escudero. Na marami naman kumukontra. Maraming kumukontra dahil unang-una, masama daw ang record nito. Masama ang record niya. Kaya hindi daw dapat na ito'y pagkatiwalaan sapagkat dinelay daw nito ang impeachment trial noong nakaraang taon. Unang-una, tingnan natin, yung na-delay noon sa forthwith, hindi pa sabi ng Korte Suprema, ito ay hindi totoo na forthwith ibig sabihin immediately. Kailangan may reasonabling mga panahon upang simula ng impeachment trial. Madaling sabi, hindi totoo yung mga
mga akusasyon kay Chis Escudero. Maaring guilty siya sa maraming kalokohan na tinatapon sa kanya, pero hindi itong pagdidelay ng impeachment court sapagkat ito ay na-validate mismo ng hukuman. Yan ang pangalawa. Ito ngayon ang katanungan niyan. Dahil hindi abogado si Senador Sherwin Gatchalian, Senate President, gusto nilang palitan. Teka muna, unang-una, I remember one time sinasabi mo na pinalitan ang mga rules para magkaroon ng pagbabago dahil under the Senate rules, ang Senate President pagdating sa mga impeachment trial, at kung ang Vice Presidente ang naaakusahan o kaya sino mang impeachable officer maliban sa Presidente, dapat ang Senate President. At binalita dito sa ating programa na nagkaroon ng balasahan o after balasahan o before di balasahan pa, nagpalit na daw ng Kaya nga tinatanong ko, kailan yan? Hindi ko yata nababalitaan yan. At pangalawa, bakit yung papalitan ng rules? Maliwanag naman na sa ligang batas na pag ang presidente ang akusado, ang presiding officer ay Chief Justice ng Korte Suprema. Bakit Chief Justice? Sapagkat mabigat ang inaakusahan. Ang number one public official ng bansa, kaya kailangan napakaingat. Kailangan talagang mahusay, Chief Justice mismo. Pero wala siyang sinasabi na pag ang Vice President ang akusado o sino mang impeachable officer, kailangan abogado. Wala akong sinabi ang saligang batas na kailangan ng abogado. Ngayon ang tanong, pwede ba si Sherwin Gatchalian? Definitely pwede. Bakit kanyo? Sige, alam nyo, itong ganito yan. Yung nagpipreside ng impeachment, ang pinag-uusapan lang yan, prosedimento. Napakadaling pag-aralan ang prosedimento dyan sa impeachment trial. Ang gagawin lang ni Senate President Gatchalian ay ripasuhin niya, pag-aralan niya, basahin niya, panoorin niya yung marami ng impeachment trial. Nung presiding officer si Chief Justice David, si Juan Ponce Enrile. Di ba? Meron mga pagkakataon, madaling sabi mga papanood mo yun, madaling pag-aralan niya. Pangalawa, pwede ka naman talaga mag-aral ng crash course sa procedure. Napakadali ko niyan. Maniwala kayo First year lang yan Kaya-kaya pag-aralan yan Number 3, ito ang pinaka-importante. Si Sherwin Gatchalian, sa kanyang mga kilos, sa kanyang mga pananalita, at sa pagkakakilala ko sa taong yan, merong common sense. Sentido common. Yan lang ang kailangan. Alam niyo, sabi ng tatay ko, nung ako'y pinag-aaral ng abogasiya, nung nag-aaral na ako sa UP College of Law, yun lang pinukpok niya sa akin. Just use your common sense. Common sense lang talaga ang palaging gagamitin niyo at hindi kayo masisira. Pangalawa, si Sherwin Gatchalian ay bright, matalino. May common sense na matalino pa. Kadali-dali yung mag-preside sa impeachment trial. Pangatlo, ang problema dyan sa mga inyo, gusto niyo pang agawan ng karangalan at ng kanyang posisyon bilang Senate President. Bakit pa hindi kayo makapagantay ng inyong panahon? Binoto nyo na nga yan. Ibig sabihin, may tiwala kayo dyan. Kaya ituloy nyo na yan. Hindi pa pwede. Kung ako si Senate President Gatchalian, hindi ako papayag. Kaya mo yan. At nakita ko yung mga galaw niya dyan sa Senado, hindi naman siya bias. Nakita ko objective. Palibasa kasi, alam nyo, itong magkakapatid na ito, yan, si Rex Gatchalian na yan, at yung, sino po ba, si Kenneth, at saka si yung kongresista, yung mayor ngayon. Maganda ang pagpapalaki sa kanila ng kanilang mga magulang.
Kaya nakikita natin kahit sa kanilang mga demeanor, hindi sila self-entitled, hindi mayabang. Magalang, hindi magarbo, kahit na bilyonaryo ang pamilya. Hindi ba? Kaya ako may tiwala ako diyan. Kayang-kaya mo yan. Ituloy mo yan. Ikaw ang presiding officer at hindi yung kung sino-sino pinipili ninyo. Abogado nga, kung may diferensya naman. O, di wala rin. Kailangan may integridad, objective, fair, may common sense, may talino. At yan, si Sherwin, nansa kanya ang mga kwalifikasyon. VP Sara Duterte nung siya'y mayor pa. Ano pong masasabi Yung niyo ano, po? ang kanilang motibo, ipapakita nila ang tendency ni Inday Sara na may karahasan siya. Innate, kung mga katutubo sa kanya. Alam po ninyo, meron akong personal na kaalaman dyan. Sapagkat ako ang pinakiusapan ng kanyang ama na mag-abogado kay Inday Sara nung nanuntok siya ng sheriff. At inimbestigahan ko kung anong nangyari. Ito ang nangyari doon. Kaya kayong mga taga-prosecution, magmumukha lang kayong tangi pag yan ginawa niyong testigo. Bakit ito nasuntok? Ang sitwasyon noon, merong demolition doon sa isang lugar sa Davao. Dahil mga illegal settlers kumbaga, merong mga nakatira doon na tinirahan ng mga tinatawag natin ng mga panahon na squatters. Kaya naghahain sila ng demanda, yung may-ari, at nanalo sila. Kaya may order na evacuate na sila, umalis na sila doon. Ngayon, dumating na yung mga pulis upang ipairal ang order ng eviction. Pero ang problema ho doon, yung mga tao, syempre galit sila. Ayaw nilang pumayag. At yung mga pulis naman, gustong ipatupad yung order. At talagang gagamit sila ng dahas. Madaling sabi, parang bulkan na puputok na. Ngayon, si Inday Sara at that time, mayor ng Davao, tinawagan niya yung sheriff. Sabi niya, huwag muna ipatupad dyan. Parating ako dyan, hintayin mo ako. O madaling sabi, sa halip na hintayin si Inday Sara, itinuloy niya. At nung pagdating ni Inday Sara, talagang sasabog na ho yung karahasan. Ano ang ginawa niya? Alam niyo, bilang mayor ng Davao, bilang leader na tinitingala ng tao doon sa Davao, kinakailangan gumawa siya ng isang hakbang upang matigil, hindi matuloy, yung pagsabog ng karahasan. At ang pamamaraan na epektibo lamang at nahinto nga yung pagsabog ng karahasan ay nung sinapak niya, sinuntok niya itong si sheriff. At nakita ng tao doon dahil yung pinaka-boss ng siyudad nila gumalaw na at pinahinto na yung ginawang labag sa batas. At saka huwag niyong kalimutan na labago sa batas ang ginawa ng sheriff. Bakit? Sapagkat sa batas, bago mo ipatupad yung order of eviction, ay meron pa akong 30 days bago maging penal yun kasi kailangan pa magkaroon ng pagkakataon yung mga idinimanda mo na humingi ng rekonsiderasyon. Kaya tama lang ho yung ginawa. Hindi ho yun nagpapakita ng maras, kundi nagpakita ho ng liderato. Nagpakita na marunong siyang pahintuin ang nag-aambang gulo at karahasan na magdudulot ng mga sugat pati kamatayan. Dahil biro niyo, kung nagkabarilan doon, di maraming patay doon. Hindi po ba? Kaya yun ho ang kalakaran na bumabalot doon sa pagsuntok ni Inday Sara. O kaya kita nyo, walang nangyari doon sa kaso. Hindi naman ho kasi kasalanan. Yun ay pinakita niya lang kung paano maging isang leader ng isang lugar kung saan ay nakaambak ang pagputok ng isang karahasan na magtutulot ng kaguluhan
at maaaring kamatayan ng mga mamamayan sa lugar niyo. Sinasabi nila na parang Nag baga hindi totoo mm, at parang binabanatan nila si John B. Cremulya yan. parang may pagbabanta. Ano tayo, anyway, ang tingin ko dyan, kasi ang kwento ni John B. Cremulya, tinawagan siya ng isang senador, Mm, Bamakino, at nagbigay ng mga ulat na kung totoo ay maaaring maganap yung pangalawang trahedya. At dali-dali naman ginawa niya ng pag-utos yung mga pulis doon na imbestigahan at mayroon nga silang imbitahan na isang teenager, isang babae, mm, teenager, may problema ang personal. At ito naman inamin niya na siya nga ako nagpakalat doon sa post niya na maganda yung eskwela na yon kasi gagawin siyang patay or whatever. Kumaga, nagte-threaten siya. Pero itong mga, siyempre, yung kalaban ng administrasyon ni John B. Cremulya, parang pinapakita nila, palabas lang yan. Hindi totoo. Alam po niyo, tama yung ginawa ni Secretary Rimulya. Kasi, gaya ng sinabi ko nung nakaraan, mm, kailangan pag may mga ganyang posting na nagbabanta ng isang pagganap ng isang hakbangin na maaaring pumunta sa patayan o sa isang trahedya, kailangan dahil na ilabas na, meron ka ng previous na warning, dapat talaga gumawa ka na ng kaparaanan na mahinto. Kaya ako, sa aking pananaw, tama yung ginawa ni John B. Cremulya. For that matter, lahat. Kailangan namumonitor nyo mm. yung mga, lalo na ngayon sa social media, yung mga bata. Talagang yun ang plataforma. At makikita natin doon, yung mga nagpapayag sila ng kanilang damdamin. Wala na silang tinatago ngayon. Kaya tama yung ginawa ni John B. Cremulya na Mm, nahadlangan niya ang maaaring mangyari. Sasabihin ng bata, hindi, ano ko lang palabas. Yan ang sabi niya. mm, Malay mo, kung siyempre, hindi niya aminin na talagang may gagawin siyang pagpatay. Inamin niyo lang na, hindi, ano ko lang yun, nanakot ko lang yun. Mas mabuti na yung we should always be cautious and prepared sa lahat ng mga ganyan. Pero ang mahalaga po sa akin, eto pa rin, alam niyo yung gaya ng uulitin ko yung sinabi. mm, yes. Yung sinasabi ng Malacanang na broken-hearted siya sa nangyaring mga trahedya. Mm, yes, sir. Paano ba pagiging broken natin Ikaw ang naging modelo ng karahasan. Ang karahasan ay makikita sa iba't ibang mukha, iba't ibang forma. Pag ikaw ay lumabag sa karapatan ng tao, ay ikay nagiging barahas. You're doing violence to the constitutional guarantees on the rights of the citizens. Pag nilabag mo yung batas na yan, nagtuturo ka ng mali sa mga kabataan, lalong-lalo pa if you can get away with it. Like for instance, yung illegal na pag-aaresto kay Presidente Duterte, yung pagsalakay mo dyan sa KOJC, ang pagpapakulong mo, pagdidimanda mo sa mga kalaman, sa politika, yan po ay nagbibigay ng maling halimbawa na sinusunod ng mga kabataan sapagkat nakikita nila, you're getting away with it. You're getting away with your impunity. Kaya, ginagaya ka nila. Yan po, kaya sabi nga natin yung mga batang yan, madaling maimpluwensya sa nakikita nila sa kaganapan. Kung ano ang nakikita nila, iyan, kung hindi sila maingat sa mga sarili nila, talagang lalong-lalo na pagkulang ang pag-giya mo sa kanila.
ang pag-guide mo, eh talagang ito'y hahantong sa trahedyang gaya na nangyari dun sa Tacloban. Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Yan ang talagang bagay na bagay sa kanilang lahat. Alam po ninyo, yung sinasabi na, ikaw nga ang dahilan kung bakit yung mga bata ngayon, ginagaya yung estilo mo. Anong estilo mo? Hindi ba yung ginawa mo mga krimen laban kay Presidente Duterte, laban kay Pastor Kibuloy, sa KOJC, labang sa lahat ng mga pinakulong mo, dinimanda mo, sa lahat ng mga ginawa ninyong anomalya dyan sa flood control project, ang lahat ng yan ay paglabag sa batas. At pag nakikita yan ng mga kabataan na walang nangyayari, lalo pa yung pagbabalat kayo, na mahiya naman kayo, dapat mahiya naman tayo. Yan, nakikita nila, they can get away with murder, so can I. Yan ang impluensya na nakukuha ng mga kabataan natin ngayon. Ayun ako dun sa desisyon ng Sandigan Bayan at maliwanag naman, pinakita doon kung bakit hindi dapat i-consolidate iba ang mga nakademanda, iba ang krimen, iba ang mga elemento. Kaya talagang dapat, para hindi magulo, iwalay. Ang nakikita ko lang dyan, kaya nagre-reklamo si Estrada. Madodoble bayad niya. Kasi kung isang kaso lang, ang pagharap mo, isang bayad lang sa abogado. Pero kung dalawa ibabayad mo, tapos matadagdagan pa yung mga hearing, trial dates. So every time na harap ng mga abogado mo, magbabayad ka, appearance fee. Yun lang nakikita ko, kaya nagre-reklamo yung mama. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, babasahin na po natin itong mga mensahe mula sa ating mga kababayan. Mula kay Arnold Tawataw. Tama ka, Attorney. Gusto lang nila i-discredit si Sara para pag dinaya siya ng COMELEC sa eleksyon, sasabihin nila na wala ang tiwala ng tao sa kanya. Susunod na move nila, mga bayad na surveys na unti-unting ibababa numero ni Sara hanggang maging manageable. Yan namang conclusion mo na pag dinaya, huwag tayo basta nag-aakusa ng mga daya sa COMELEC. Yan ang problema sa atin. Mahihilig tayo talagang magbitaw ng mga salita na wala namang pasihan. Dahil kung nagdaya yan si Garcia, dapat kinulong na yan. Dapat yung dinimanda na. Wala naman nagdidimanda. Pulo tayo daya-daya. At yung mga nanalo naman, talaga naman silang nanalo. Kahit sa survey, sila lumalabas. Nagkakaiba-iba lang ang posisyon. Pero ganun pa rin. Kayo talaga. Maghingi ano kayo. Matuto kayo dito sa programang ito. Na kung anong tama, siyang tama. Kung anong mali, siyang mali. Kahit na sino ang involved. Wala tayong sisinuin dito. Hindi titino ang bayan na ito kung palagi tayong masyadong partidista. Ayan. Ito naman po, komento from Alfredo Otida. Dapat yung mga confidential agents ng pulis ay malalaman din natin dahil baka ginagamit lang ng pulis para makuha yung mga reward for themselves kung susundan natin logic ng mga maleta congressman. Hindi ko naiintindihan yung sinabi niya. Medyo magulo yung kanyang mga pahayag. Ayusin mo. Ayan. Padala ka ulit ng mensahe, Alfredo, para mas maintindihan po natin. Ito naman po from Teresa Remiter. Pwede po kaya, Attorney Sal, na ikulong yung senator na nag-agree doon sa edad ng mga bata 15 down age, di pwedeng ikulong kahit nakagawa ng pagkakasala, lalo na nakapatay sila ng buhay na tao? Hindi. Yung trabaho nila, yung mga miyembro ng Kongreso, gumawa ng panukalang batas. At pag yan nakapasa, pinirmahan, batas na yan. So, hindi maaaring, alam po ninyo, kahit na masama ang naging epekto niyan, yung mga nagpanukala niyan, sila Pangilinan, siguro sa kanilang pananaw, sa kanilang matapat na damdamin,
Iyon ang nararapat sa ganong sitwasyon. Kaya, ipinasa nila at marami namang naniwala sa kanila. Kaya nga nakapasa maraming naniwala. Kung sa paglao ng panahon, mali pala yung batas na yun, napakadali remedyo. O di amiyandahan mo, o repeal mo, ganun lang yun. Ayan. Ito naman, mensahe from Agnes Natividad. Napapanahon na ma-regulate ang mga post ng content creators katulad ng malalaswang salita at kilos, lalo na sa mga post na ginagawa at sinasabi ng masasagwa. Thanks po. Wala, hindi naman nangyayari yan. Puro lang salita din tayo. Hindi mo malaman din kung paano mo talaga i-stop yun. Talagang palaging merong ganyan. May malaswa, may nagmumura. Kaya kita mo ko, hindi ko pinapasin. Pinapabaya ko lang, kaya mo sila mag-away. Unang-una, yung tinatawag na pre-marking, yung mga dokumento ng bawat panig, ay kailangan talagang markahan mo para pagdating sa trial, madaling matukoy kung anong dokumento ang gusto mong ilabas o gawing ebidensya. At nagkakaroon ng common marking kung parehong dokumento ang ebidensya ng dalawang panig. Kaya lang ang problema, gaya ng sinabi ng abogado ng defense, pareho nga ang dokumento nyo, pero pag binuksan mo, kulang yung kanila. Kaya ayaw nilang pumayag na common. Kailangan, iba yung markahan nila. Kung baga, kung exhibit 1 doon sa kabila, sa kanila man ibang exhibit. Diba? Baka sa kanila exhibit 2 yun. O kaya sa kanila exhibit 1A. Para hindi magkalituhan. Kasi pag sinabi mong parehong marka, tapos iba naman pala yung kulang yung dokumento ng kabila, malulugi yung yung mas kumpletong dokumento. Kaya tama yun, paghiwalayin na lang. At saka yung dahilan na madidili, hindi naman madidili, markahan lang yun Madali lang yung marka ng dokumento. At pagdating naman doon sa, ano yung pangalawang issue? Yung pangopya daw ng mga testigo, Attorney Sal. Ang ibig sabihin nila, yung testigo nila, yun din ang testigo ng kabila. May problema sila doon. Kasi, pag yung taga-usig, ang ebidensya mo ay yung mga testigong pipresenta mo, kukunin din ng defense, isa ang ibig sabihin nun, mahina ang ebidensya mo kasi mismong defense gagamitin yung sarili mong ebidensya laban sa'yo. Ilang ang ibig sabihin nun. Ayan. Gaya na sinabi natin, talaga namang wala namang kakwenta-kwenta yung grounds ng impeachment. Kaya kita mo, kung ano yung testigo nyo gagamitin din namin. Yan ang punto ngayon ng defense. Di wala kayong kalaban-laban. Ayan. At meron pa nga doon isang part sa balita, Attorney Sal, na ni-request ng prosecution panel na magdagdag pa ng additional abogado yung nasa depensa. Pero buwelta naman nung nasa defense team na sila nga daw mismo, yung mga house prosecutors, ay hindi daw doon nag-i-stay sa Senate impeachment court ng whole day. Naiwan lang doon yung mga private prosecutor, Attorney Sal. Ano yung ibig sabihin na pinapadagdagan ng abogado ang defense? Yes, Attorney Sal. Yun yung request ni head prosecutor Congressman Jervil Luistro. Bakit daw? Para daw mas mapadali daw yung pag-aano ng mga ebidensya, Attorney Sal. Yung sa marking din na issue. Kinalaman ang dami ng abogado ron marking lang nga yun Kahit isang abogado, pwedeng gawin yun. Ang kailangan doon, marami silang staff na mamarka. Dahil kung isa lang, mahirapan. Nasa impeachment court yun. Ang gawin nila, di humingi sila ng permiso ng buksan na para kung gusto nila markahan. Yun lang ang gagawin nila. Saka alam mo, masyado pang marami silang sinasabi. Markahan nyo na lang ng markahan, yung pwedeng markahan. Yung hindi, humingi kayo ng permiso para matuloy na yung impeachment. Pareho lang kayo, kakadiferensya.
Ako siguro mas magandang tingnan natin, bakit nagkakaroon ng ganyang mga krimen na sinasagawa ng mga bata? Yes. Ang nakikita ko diyan, impluwensyado sila sa nagaganap dito sa ating bayan. Kasi because of the advent of social media, lahat yan lumalabas. Ibig sabihin, lahat ng kalokohan, kawalangian ng gobyerno, ng mga opisyales, yung pagnanakaw, yung kriminalidad, nakikita nila na itong mga dapat na magpatupad ng batas ay get away with it. Nilalabag nila at hindi sila nakukulong. Kaya itong mga batang ito, kahit nasabi mong bata pa sila, mas magagaling ang mga henerasyon ngayon eh. So, tinitingnan nila, tingnan mo ito, sabi niya, gumagawa ng kalokohan, pero yumayaman lang, hindi naman nakukulong. Siguro pag gumawa rin tayo ng krimen, we'll escape from criminal liability, lalo pa yung batas natin, tayong mga bata, hindi kagad makukulong, marami pang proseso. O yan ang magiging dahilan. Yan. Actually, alam Basta para sa akin, gusto mong maayos ang ating bansa, ang ating mga kabataan, kailangan yung mga may hawak ng kapangyarihan ang magbibigay ng halimbawa para sundin. Hindi yung halimbawa nila ang paglabag sa batas. Yan ang impluensyang ibinibigay sa mga kabataan. Yan ang dapat na matigil, mawala. Otherwise, uulit siya, mauulit siya. May pag-asa pa kung yung mga namamahala ngayon sa ating bansa ay either bumaba na kayo or tanggalin nyo na lang ang sarili nyo. Hanggat kayo ay nananatili dyan, walang pag-asa ang bansang ito. Para sa akin, dapat indemanda yung eskwelahan, yung mga nasa likod nung ginawa nilang training ba o hazing, di mo na maintindihan kung ano. But the fact remains na nagkaroon ng gross negligence doon sa nangyaring dalawang atleta. At dapat managot ang eskwelahan. At lahat ng mga nasa likod ng training program niya. Ayan. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, atin na pong basahin itong mga mensahe mula sa ating mga kababayan. Mula kay Mel, comment from YouTube. Sa CLAP, ayon sa kumakalat na convo ng dalawang suspect na aware sila sa batas ng Juvenile Act and they can walk out freely without criminal liabilities. May tanong siya dito, Attorney Sal. Do we need to push the mandatory CAT or ROTC in school, Attorney Sal? Matagal na yan. Hanggang ngayon, hindi naman nila na-aprobahan. Ang ganyan tayo puro lang tayo simula. Hindi, walang natatapos. Ayan. Meron namang komento si Teresa Remiter. Dapat may security guard mismo kahit sa public school para ma-check nila bawat isa ang mga students. Ayan. Meron pang komento, Attorney Sal, si Bernard Panlilio. Nawalan na ng tiwala ang taong bayan sa gobyerno dahil sa patuloy na kahirapan na walang aksyon at puro pansariling interes lamang ang patuloy na ginagawa, mulat na ang taong bayan na patuloy o sa patuloy na katiwalian. Lumabas kayo sa kalye. Ayan. Meron pa pong komento mula kay Nurin Liz Pinay NZ. Hindi yan dahil ayaw nila sa mga Duterte. Yan ay dahil ayaw nila na may presidente sa Mindanao. Naalala nyo noon nang wala pang presidente si FPRRD kung ano-ano ang bad propaganda sa Mindanao para walang makapunta doon at para matakot. Ang lahat ng yan ay may nasa likod. Yan. Meron pa pong mensahe mula kay Pixie for Chick, Attorney Sal. Kaya kumuha ng private prosecutors, mga practicing litigation lawyers, mga politiko kasi sina Luis Tro, kaya iniiwan ang mga private prosecutor ang trabaho na dapat sila lahat ang haharap sa defense team. Hala. Yan. Meron pa po. Eto pa po, may komento pa si Alaric Sensei. Hindi talaga magpa-participate yung mga yan kasi wala talaga silang idea. Binigyan lang talaga nila ng pera para gawin yung task nila na isulong yung impeachment tapos bahala na sila mag-imbento ng kaso.
Hindi naman tanga ang tao para hindi maintindihan yung part na yan. Ayan. At meron pang mensahe si Lilet, Attorney Sal. Gusto nila i-impeach si Sara dahil hindi na maibalik ang 15 billion sa mga tuta ni Marcos dahil naging private plane, luxury house at car at nakabili na ng property sa abroad kaya ayaw nila kay Sara. Yan po. At eto naku, Attorney Sal, parang sinundan yung isang komento ng ating viewer nung nakarang araw. Mula kay Carl Kendrick Sosa, Attorney, sana ngayong 2028, sana tumakbo ka as senator. Kailangan namin ng tulad mo sa Senado. Mga lawyer dapat ang nasa Senado. Mas maganda makita ang debate kaysa walkout. Gusto namin makita yung nagtatalo about the law, hindi yung bending the law. Yan. Salamat po. Sige, tatakbo tayo. Pero hindi natin alam kung senador o anong posisyon. Ayan. Ito pa, Attorney Sal, from Agnes at Natividad. Hi Attorney, good day po. Napapanahon na po yung gumawa ng batas tungkol sa krimeng nagagawa ng isang minor de edad below 18 years old. Ang ideya ko po dito ay panagutin ang edad 13 to 18 sa crime pero hindi sila makukulong. Gagawa ng tamang programa para sa mga edad na ito. Ang 13 years old ay pumapasok na sa teenage. Salamat po and more power. Ito pa, meron pang mga ibang mensahe, Attorney Sal. From Teresa again, ang daming problema sa ating bansa. Ewan ba bakit impeach pa nila si VP Sara Duterte? Malinaw naman na wala siyang nakuhang nakaw na pera. Ito'y takot lang sila sa sobrang lakas ni VP. Yan. Huwag sila makulong pag siya naging presidente. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. At meron pang kuha pa tayo na isang komento dito. Komento about dun sa binanggit ni Yusek Claire. Haha, nakakaawa naman si Auntie Claire. Dapat ang lutasin niyang problema ay yung ngayon. Kaso, hinahalongkat niya yun noon kay Tatay Digong Duterte na nakaraan. Yan. At bago tayo tuloy magtapos sa Attorney Sal, ay babatiin talagang natin itong mga ibang mga nanonood sa atin ngayon sa ating mga social media channels at pages. Mula kay Teresa Remiter watching from Malaysia. Good morning, Attorney Sal. Si Nepdrox watching from Oregon at si Agnes Natividad, si Bebeth Aquino, si Noel Solis, si Michelle De Castro at si Bernard Panlilio, Roxanne Costo, si Maria Bon at si Kels Raquel. Watching from Australia, Attorney. Kumusta po kayong lahat dyan? Lahat ng mga nanonood sa atin sa bawat sulok ng mundo. Patuloy lang po kayong tumutok upang masuri natin ang nagaganap sa ating bayan at upang maging dahilan ito upang tayo'y palaging naka-ready, nakahanda na labanan ng lahat ng uri ng paglabag sa batas at mga kawalangian ng mga tao sa gobyerno.